Magandang araw mga bata! Lahat tayo ay tumayo para sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga bata! Kumusta na kayo? Mahusay! Bago kayo umupo, pulutin ang mga basura na nasa sahig at isaayos inyong mga upuan. Maaari na kayong umupo. Sino ang lumiban sa klase ngayon? Mahusay dahil walang lumiban sa ating klase ngayon. Ngayon mga bata, bago tayo dumako sa ating bagong aralin, balikan muna natin ang ating pinag-aralan. Ano nga ang ating pinag-aralan mga bata? Mahusay, ito ay tungkol sa paglilinis at pag-aayos sa sarili. Mahusay. Ngayon mga bata, may ipapakita ako sa inyo na video clip. At samahan nyo akong kantahin ito at sayawin. Naiintindihan nyo ba mga bata? Magaling! Halina't maglinis ng ating tahanan, sikaping maayos sa araw-araw. Sa bukid at bayan, ang ganyang asal, dapat manatili mapakailanman. Halina't maglinis ng ating tahanan, sikaping maayos sa araw-araw. Sa bukid at bayan, ang ganyang asal, dapat manatili magpakailanman. Nagustuhan nyo ba ang kantang iyon mga bata? Mahusay! Ngayon mga bata, bago tayo magtungo sa ating paksang tatalakayin, atin munang sasagutin ang mga nawawalang titik upang mabuo ang mga pangalan ng kagamitang panglinis. Naiintindihan nyo ba? Mahusay! Ngayon, simulan na natin. Sa unang larawan, ano ito mga bata? Magaling, ito ay walis tambo. Ang walis tambo ay ginagamit sa pagwawalis ng sahig na makinis. Naiintindihan nyo ba mga bata? Magaling! Ngayon, sa pangalawang larawan, ano ito? Mahusay, ito ay isang walis tingting. Ano ang walis tingting mga bata? Ang walis tingting ay ginagamit sa pagwawalis ng magaspang na sahig at sa bakuran. Naiintindihan nyo ba? Mahusay! Sa pangatlong larawan, ano ito mga bata? Magaling, ito ay isang vacuum cleaner. Ang vacuum cleaner ay ginagamit sa pagsipsip ng mga alikabok sa carpet at sa mga upuang upholstered. Naiintindihan nyo ba? Mahusay! Sa pang-apat na larawan, ano ito? Magaling, ito ay pandakot. Ang pandakot ay ginagamit upang dakutin ang mga dumi at basura. Sa panghuling larawan mga bata, ano ito? Mahusay, ito ay isang bunot. Ito ay tinatawag na bunot. Ang bunot ay ginagamit sa pagpapakintab ng sahig. Naiintindihan nyo ba mga bata? Magaling! Ngayon, ano-ano itong mga larawan mga bata? Magaling! Ang mga larawang ito ay ginagamit panglinis. Bakit tayo gumagamit nito mga bata? Magaling upang mas madali ang ating paglilinis sa bahay. Ngayon mga bata, ano ba ang pwede nating gawin upang maayos at malinis ang ating mga tahanan? Yan ang ating tatalakayin. May ideya na ba kayo kung ano ang ating paksa ngayong araw?
ating paksa ngayong araw ay wastong paglilinis ng bahay. Basahin muna natin ang ating mga layunin bago tayo magsimula sa ating talakayin. Una, na isasagawa ang wastong paraan ng paglilinis ng bahay. Pangalawa, nasasabi ang mga kagamitan sa paglilinis ng bahay. Pangatlo, napapahalagahan ang mga kagamitan sa paglinis ng bahay. Narito mga bata ang mga paraan sa paglilinis ng tahanan. Una, pagwawalis. Gumagamit ng walis tambo sa pagwawalis ng sahig. Dahan-dahan sa pagwawalis upang hindi lumipad ang alikabok. Simulan sa mga sulok at sa mga tabi ng silid, patungong gitna sa pagwawalis. At gumamit ng pandakot at dakutin agad ang naipong dumi. Naiintindihan niyo ba mga bata? Mahusay. Pangalawa, pag-alis ng alikabok. Ang kasangkapan ay madaling maalikabukan. Kailangang punasan ang mga ito araw-araw. Ang lumang damit o lumang kamisita ay mainam na gamitin kung malambot at hindi nag-iiwan ng himulmol. Sa paglinis ng alikabok, simulan sa mataas na bahagi ng kasangkapan pababa. At ang mga dekorasyon at mga palamuti naman ay kailangan punasan din. Naiintindihan niyo ba mga bata? Mahusay! Pangatlo, paglalampaso ng sahig. Ang paglalampaso ng sahig gamit ang mop ay ginagawa pagkatapos walisan ang sahig. Basain at pigain ang mop head. Ilampaso ito sa sahig sa pamamagitan ng muebles, sulog at sa ilalim ng mesa at kabinet. Kapag marumi na ang mop head, banlawan sa isang timba na katamtaman ang dami ng tubig o itapat ito sa gripo at yugyugin hanggang sa malinis ang dumi. Pigain at gamiting muli. Naiintindihan niyo ba mga bata? Magaling! Ang panghuling paraan sa paglinis ng tahanan ay ang pagbubunot. Binubunot ang sahig upang kumintab. Punasan muna ang sahig bago lagyan ng floor wax. Gawing manipis at pantay-pantay ang paglalagay ng floor wax. Patuyuin muna ito bago bunutin. Punasan ng tuyong basahan upang lalong kumintab. Naiintindihan niyo ba mga bata? Mahusay! Ano-ano ang mga paraan sa paglilinis ng ating bahay? Magaling! Ito ay pagbubunot, pag-aalis ng alikabok, paglalampaso ng sahig, at pagwawalis. Mahusay! Nakatutuwang pag-isipan mga bata na marami pala tayong pwedeng gawin upang mapanatiling malinis ang ating tahanan. Sana naman ay ginagawa ninyo ito at gawin nyo ito sa inyong mga bahay para naman matuwa ang inyong mga magulang. Ngayon naman, dumako na tayo sa inyong susunod na gawain. Sa unang gawain, kumuha ng papel at sagutin ang mga tanong. Para sa inyong pangalawang gawain mga bata, kayo ba ay tumutulong sa paglilinis ng inyong bahay? Ano ba ang mga gawaing bahay na inyong ginagawa? Sa inyong tahanan, ano-ano ang mga gawaing paglilinis na ginagawa araw-araw? Lingguhan, at paminsan-minsan. Isulat
ang mga wastong sagot sa ilalim ng mga sumusunod na paksa. Tapos na ba kayo mga bata? Mahusay. Ngayon, ipasa niyo na ang inyong mga papel. Tandaan mga bata, ang tulong-tulong na paggawa ng mag-anak ay kailangan upang maging malinis at maayos ang tahanan. Ang pagsunod ng wastong paraan ng paglilinis ng tahanan ay may malaking maitutulong upang makatipid sa oras, salapi at lakas. Ngayon mga bata, para sa inyong assessment, piliin ang wastong karugtong ng pangungusap sa loob ng kahon. Isulat ang titik sa patlang. Ngayon mga bata, para sa inyong takdang aralin, magtala ng 5 gawain ng paglilinis sa inyong tahanan at ibahagi ito sa inyong kaklase. Naiintindihan niyo ba mga bata? Mahusay! Ngayon, diyan na nagtatapos ang ating talakayin. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Bago kayo umuwi, magsitayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maari na kayong umuwi mga bata. Maraming salamat.